Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang pagkatapos ng ilang araw na pagkakulong sa Kongreso, SMNI News anchor na si Ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy nakalaya na. At eto na nga mga kababayan, pagkatapos ng hearing ng House Legislative Franchise Committee sa prangkisa ng SMNI, pinag-isipan ng committee kung ibibigay nila ang hiling ng kampo ni Ka Eric na sila ay palayain na. Ngunit ayon kay Committee Chairman Congressman Tambunting ay ibibigay nilang palayain ito kung babawiin nila Ka Eric ang isinampang kaso sa Supreme Court laban sa mga congressman na nag-detain sa kanila sa Kongreso. Dahil plano ng Kongreso na palayain ngayong Wednesday ang dalawang SMNI News anchor na si Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Subalit na pag-alaman di umano ng committee na nauna na nag-file ng kaso sa Supreme Court laban sa kongresista ang kampo ni Ka Eric. Dahilan kaya binawi ang kanilang naunang desisyon at pag-uusapan na lamang ito. Ngunit tila sumang-ayon ng kapalaran sa dalawang SMNI News anchor dahil sa samut-saring suporta na natanggap nito. Dahil nilagdaan ng ilang graduates at matataas na opisyalis ng PMA ang isang manifesto na nagpapahayag ng malakas na suporta kina Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Kinundi na nila ang pag-detain ng Kamara sa dalawang news anchor ng SMNI at naglalayon din ito na mapanagot ng nasa likod ng pagpapakulong sa dalawang anchor at mahimok na maibalik ang integridad ng Kamara. Yun pa sa kanila, pinapaalam namin ang ating kalooban ay hindi maaring baluktot. Ang ating mga tinig ay hindi mapipigilan at ang ating laban para sa hustisya ay hindi mapipigilan. Dapat dinggin ang kapulungan ng mga House of Representatives ang panawagan na ituwid ang maling ito. Baka tuluyan itong mamarkahan at ituring bilang isang kaaway ng mga taong inaakala nitong kinakatawan. Bukod sa Sotolo, pati PMA ay pumanig na rin kay Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Maaring isa nga ito sa mga dahilan kaya Ka Eric at Dr. Loren Badoy biglaang nakalaya sa pagkakulong sa Kongreso. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wow, bigla naman akong nabuhayan ng pag-asa. Mabuhay kayo Ka Eric at Doc Badoy. Laban lang po sa katotohanan upang mawala na ang korap na politiko. I salute you Ka Eric and Dr. Loren Badoy. Mabuhay po kayo. Hanggat may kagaya niyong lumalaban sa katiwalian ng bansa, kasama po akong susuporta sa inyo. Mabuhay ang laban kasama ang bayan. Saludo kami sa inyo Ka Eric at Madam Lorraine dahil sa inyong katapangan at pagmamahal sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Totoo po, maraming sumusuporta sa inyo. Lalo't sa katotohanan ng pamamahayag at sa totoong hangarin sa bayan at tapat na paglilingkod. Mabuhay po kayo. Uncle. Tiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos. Sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinapaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news. Yun ay pagtatanong.
Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami ikinulong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireveal niyo nga po, sir. That's the point. Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayo nilagay na pangalan. I am standing by the Soto law. I will not reveal my source. Sir, ma'am, sir, last reaction na lang po. Meron na pong hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsaside po yung dinggin next year. Cancellation, revocation po. I'm not privy kasi to the What's your details. reaction na lang po? Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we were the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin. No? Libo, hindi na natin maibilang na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Ardeen Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is behind it and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress as their ally and as their cover to do this. No? Yeah. Oh, grabe. Oh, yes, ayos. Ayos siya. Nagugutom, matamlay, pero grabe yung suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. Yeah. At 24 hours, 160 signatories ng mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po, ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Ardeen Brosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine at mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa at magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, gano'n din dapat. Dating kadre last day, nag-rally. Nagbanta sila pag di daw i-release yung kanilang rally, lalaki at posibleng maabot sa Malacanang. Their thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance, at binibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas. Drop.